Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,477 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all at mabuhay po kayo. Ang pag-usapan po natin today ay dyan po sa Pasig City. No? Talagang shocking. Sara Diskaya, nangakong pantay na pondo sa Pasig. Totoo kaya ito? Ayan, ito po ang dapat nating pag-usapan sa mga panahon na ito. Pasig City, mayoral candidate. Walang iba po kundi si Sara Diskaya has vowed to equally distribute itong local government funds. Kahit kakampi ka, kahit kaaway ka, dapat ay makakuha ka ng pondo dahil ang mga pondo naman na ito ay para sa taong bayan. Ang taong bayan ay nagbabayad ng tamang buwis at karapat-dapat naman na sila ay may mga ganitong pondo at mga resources. At itong mga resources na ito ay para sa bawat sektor ng syudad ng Pasig City. Hindi po ba napakaganda ng kanyang hangarin para sa bayan ng Pasig City? Sabi niya, wala daw Pasigueño na mag-iiwanan sa ganitong paraan pag siya po ay na-elect bilang mayor ng Pasig City at talaga namang makikita natin ang kanyang hangarin ay napakatagos sa kanyang puso at ito ay hindi lang naman niya first time na ginawa noong mga unang panahon pa, no? Talagang sabi niya na Pasig City daw surplus, no? Ay talagang 3.025 billion this year under the leadership of the present mayor. Hindi na po natin babanggitin yung mayor na po ito, ha? Ay kaya baka po lalo pa po sumikat yung itong mayor na ito, no? Ito po ito nga pong inaano natin no. Yung mga mga supporters ng current mayor ay napaka-critical sa ating programa, no? Talagang meron pa nagsasabi na aabangan ka namin, mga akala mo naman napakaano nyo. Ay nako, akala ko ba maka-Diyos ang inyong mayor, di ba? Nakikita po natin, nakakasama pa natin nagsisimba yan diyan sa isang born again, no? Christian church diyan sa Ortigas, Pasig City. Bakit naman po ganoon? Napaka-violente niyo po yata naman. Yan po ba ang tamang supporters? Ito, pinananawagan po natin sa current mayor, no? Manawagan naman po kayo na huwag masyadong violente ang inyong mga supporters. Sabi pa naman ng ating sabi ng Mayor Diskaya, no? Surplus fund daw refers to the excess money collected by the local government unit under deducting public expenditures. Alam niyo po ba, ang isa pong LGU ay hindi po nag-iipon, no? Unless otherwise, next year meron pong proyekto yan na gusto niyang i-fund, something like that. Pero hindi po yan, no? Ibig sabihin, kung sobra-sobra na po sana ang napapakinabangan ng mamamayan, ayun po, dapat naman mag-ipon, etc. No? Pero kung sa ganitong paraan, no, kulang-kulang naman daw po ang allegedly, hindi naman tayo may mga nagsasabi po na yan. Okay? Allegedly po, hindi ko po sinasabing katotohanan nito, pero may mga nagsasabi po, no. Advocacy group, no, katulad ng advocacy group po na Tindig Pasig, said the large surplus fund has resulted from incumbent mayors tightening of budget for social services, including healthcare, education, peace and order, and social protection. Hindi naman po masamang maging frugal, yung talagang kaya lang po, yung kunyari, yung po natin, yung social services natin ay talagang natutugunan naman. Yung healthcare, natutugunan naman. Yung education, natutugunan naman. For example, sa education natin, no, sa kolehiyo, isa lang naman ang kolehiyo ng Pasig City kung ang Pasig City, no, talaga marami ng awards, no, sa kolehiyo, yung mga professor nila, yung mga estudyante nila, talagang sasabihin natin, sige, magtipid muna tayo. Pero kung hangga't wala pa yon, yung puntong tayong ganon ay dapat, di ba?
dapat po bigyan ng serbisyo ang mga taga-Pasig. Yung sa peace and order, social protection, something like that. Di ba, recently, may nakita pa nga natin bullying, pinaluhod yung isang estudyante. Kung ako magulang nun, putek, sasapakin ko yung, wag naman po sana. Pero pinaluhod po, no? Pinaluhod po yung tapos binabatok-batukan. Putek na yan. Bakit walang ginawa ang mga kapulisan? Di ba? Kung meron naman, maraming salamat. Kung wala, dapat naman pagtuunan ng pansin. They don't want to spend the funds because the budget for basic services was sacrificed to fund the luxurious putik na yan. Ito nakakagigil 9.62 billion pesos new City Hall. Bakit po kailangan magkaroon ng City Hall? Ayan, sinasabi na po ni Rampusa, one of the leaders of the group. It can be recalled that the city has dropped from 6th to 9th place in the 2024 rankings of the highly urbanized cities under the Cities and Municipalities Competitive Index by the Department of Trade and Industry. Ito, masamang pangitain yan, di ba? The category of the government efficiency played a significant role in this ranking, which includes government assistance such as health services, peace and order, school services, and social protection. Additionally, some senior citizens have complained that they are not receiving enough benefits, especially healthcare and medical services. Ayun po, mahirap pag may mga senior citizens, dapat po talaga merong mga So under the watch daw, ito this will not happen because I want an equal distribution of wealth and resources to all Pasigueños. Sabi po ni Sara Diskaya na mayor. Sana nga po manalo, Dahil nga naman po, Sara Diskaya, napakabuting tao. Sa tingin ko po, At saka, napakaganda po ng programa sa kanya. Nasusulat po, ito po ang kanyang dapat gawin para po sa mga Pasigueño. Kung hindi niya magawa, alisin nyo, something like that. Pero, ito po, kasi yung isa po, ay hindi naman, ewan ko bahala na po kayo sa buhay niyo kung ano. Pero she added that Pasig needs new health centers to ensure that every community in the city has its own healthcare facility and sufficient health workers. Sabagay, maliit lang naman po ang Pasig, di ba? Pwede naman pumunta sa ganyan, etc. Pero sana i-encourage din. Kunwari, ang medical center, sana i-increase, yung mga may iba't ibang mga tao sa Pasigueño, pwede rin naman pumunta diyan, sasagutin na lang ng Pasig City Hall, di ba? Diskaya aims to transform ang Pasig into a smart city. Ayun po sinasabi natin, di ba? Talagang maliwanag na maliwanag sa kanya kung ano ang gagawin niya para sa Pasig City with smart hospitals, smart schools, yan, makikinabang dyan. Ang Pasig, pamantasan ng lungsod ng Pasig, smart schools, housing buildings, and system. Meron na bang housing ang Pasig City under the current administration? Parang wala pa yata. And systematic transport system, tama po yan. Ayan po ang sinasabi natin. Hindi po tayo naninira ng kung sino-sino man dyan. Pero sinasabi natin, ito po ang programa ng Sara Diskaya. Nasa sa inyo po yon. Kung gusto nyo pong maniwala, nasa sa inyo po yon. Kung gusto nyo po ng pagbabago at pag-asenso ng lungsod ng Pasig. Di po ba? May mga nasabi ba ako, lungsod ng Maynila? Lungsod ng Pasig po ang pinag-uusapan po natin today. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko Maraming salamat po sa inyong lahat. Sara Diskaya o yung dating namumuno. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all. God is good all the time.